let's talk about mga dapat tandaan para huwag kang matuksong mga liwa. Alam niyo po ba na sa tuwing may pangangaliwa, hindi lang oras mo sa pagiging unfaithful mo ang nauubos mo, kundi ang pera mo. Nabubutas ang bulsa mo, nasisira ang budget mo. Pagastos mga liwa. Hindi lang yon. Dahil nga nasa internet era na tayo, hindi na tulad nung dati na tumatagal yung mga nangangaliwa. Ngayon, sa social media platforms mo pa lang, pwede ka nang mabuko. Pag minalas-malas ka, kay Sir Rafi Tulfo ka na makikita. Number 1, para magdalawang isip ka na wag mangaliwa. Palagi kang worried kesa sa masaya ka. Iisipin mo kasi palagi na baka may nakakakita sa inyo, baka may kumukuha ng video sa inyo, hindi ka makalabas nang hindi ka kinakabahan kasi anytime pwedeng may makakita sa inyo. Number 2, pwede kang maging sakitin. Bakit? Dahil palagi kang stress, palagi kang may anxiety, dahil hindi mo maipilit yung gusto mo. Guilty ka ng 24 hours a day at baka mauwi pa to sa depression. Baka magkasakit ka dahil palagi kang nervyoso kapag kumakabit ka. Siyempre nga naman, takot ka na baka mag-cruise ang landas nyo sa iisang daanan. Nai-stress ka din kagagawa ng mga fake account mo para doon kayo mag-usap nung kakabitin mo. Ang hirap nun, dagdag trabaho mo pero walang sahod. Number 3, malayo ang blessing sa'yo. Kapag nagdarasal ka, sa tingin mo ba, papakinggan ka ng Diyos? Ayaw ng Diyos ng nangangaliwa. Kaya huwag kang magtaka na kahit anong panalangin mo, walang pinapakinggan dahil nakatakip ang tenga ng Diyos kapag nagdarasal ang mga taong nangangaliwa. Pwera na lang kung magbabago ka na at magbabalik loob ka sa Kanya. Another thing, hindi ka protektado. Bakit? Ayaw nga ng Diyos ng nangangaliwa. So, sinong poprotekta sa'yo? Galit din ang pamilya mo sa'yo. Asawa mo, naniloko mo, sinaktan mo, galit yan sa'yo. Pwera na lang kung konsentidor yung pamilya mo. Another thing, hindi lang ang asawa mo ang sinasaktan mo, lalo na ang mga anak mo. Tandaan mo, ang Diyos malapit sa mga taong nasasaktan. Ang Diyos malapit sa mga batang luhaan. So, lagot ka, mas mahal ng Diyos ang mga ito. Kaya wala kang matatanggap na good karma. Lahat ng babalik sa'yo ay bad karma. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya, na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang-lalaki. Another thing, nagiging magagalitin ka. Kapag magagalitin tayo, may tendency na magkaroon tayo or mag-develop tayo ng high blood. Dahil nga, palagi kang irritable sa partner mo. Irritable ka sa present life mo. Pakiramdam mo, sagabal ang lahat ng ito sa'yo. Kapag may naririnig kang hindi maganda doon sa kabit mo, wala kang tigil kundi ipagtanggol ang taong ito. Pinalalabas mo na ikaw ang tama at sila ang mali. Wala ka nang gagawin sa buhay mo kundi ipagtanggol ang sarili mo. Kaya mauuwi ka sa maraming sakit. Isa na dyan ang maging high blood ka. Mahal pa naman magkasakit ngayon. Kaya pag-isipan mong mabuti yan, ha? Another thing, akala mo ba hindi alam ng mga taong nakapaligid sa'yo ang ginagawa mong pangangaliwa? Alam nila yan. Akala mo lang hindi. Hindi lang sila nagsasalita dahil wala rin naman silang magagawa. Ano ang mangyayari? Mawawala ang respeto ng mga taong ito sa'yo. Parang ang dumi mong tao. Believe it or not, ganyan ang tingin nila sa'yo. Akala mo kasi, ang galing mong magtago ng sekreto. Napapaikot mo yung mga taong to doon sa pagsisinungaling mo. Mali ka dyan. Hindi lang nila sinasabi sa'yo, kaya iiwasan ka na lang nila. Another thing, di mo ba napapansin na kapag nangangaliwa ka, kumukonti ang mga kaibigan mo at kumukonti ang mga taong willing na tumulong sa'yo? Iiwasan ka niyan. Maniwala ka dahil ayaw nilang madamay sa problema mo. Another thing, mas nagiging eksperto ka magsinungaling. Kapag nangangaliwa ka, of course, araw-araw, minu-minuto, oras-oras, nagsisinungaling ka. Congratulations! Meron ka ng master's degree ng kasinungalingan. Another thing, mas maaga kang mamamatay. Bakit? Ang mga nangangaliwa, halos konti lang ang tulog niyan. Halos nag-iisip yan araw-araw kung anong oras siya pupunta doon sa kabit niya,
Paano niya ipoprovide yung pangangailangan ng kabit niya? Paano niya mapapaligaya yung kabit niya? Meron kang original, meron kang pamilya. So, pati yun, iisipin mo pa rin. Kaya halos kulang ang tulog mo, yung budget mo para sa sarili mo, napupunta yan sa kabit mo. Pati ang trabaho mo, negosyo mo, mapapabayaan mo yan. Lalo na ang kalusugan mo. Guys, ang pangangaliwa kailanman ay hindi pwedeng maging solusyon sa problema nyo. Kung hindi ka na masaya sa partner mo, kung hindi niya na ibibigay ang needs mo, leave. Hindi mo kailangan ng mga liwa ka muna bago mo iiwan yung partner mo. Huwag mong hayaang stressin yung sarili mo, idadamay mo pa yung iba sa kahinaan mo. Imagine, 2 hours kang masaya sa kabit mo, then yung 22 hours mong natitira, nai-stress ka na. Yan pa yung ikamamatay mo ng maaga. Kung hindi ka masaya, pag-usapan nyo kung ano yung mga pwede nyong gawin para mapabuti or maging matatag yung relasyon nyo. At kung kahit anong subok na yung ginawa ninyo, wala pa rin, then mag-usap kayo, maghiwalay kayo ng maayos. Kinakailangan na lokohin mo yung partner mo, yung buong pamilya mo, yung buong angkan mo, para lang makawala ka dun sa relasyon na meron ka ngayon. Huwag mong hayaan yung sarili mo na maging masama sa paningin ng tao. Piliin natin na gumawa ng tama kesa ang makasakit tayo ng kapwa natin, lalo na ang mga mahal natin sa buhay. So, yun lamang guys ang video natin for today. I hope nakapagbigay po ako ng tips at kung nagustuhan niyo po ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin yung matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!